Welcome back to my YouTube channel. Mga boss, pupunta tayo ngayon sa Bagong Silangan, Barangay Parada, Valenzuela City. At may gagawin tayong refrigerator. Tara, punta na tayo. Okay. Medyo maluwag-luwag ang kalsada ngayon. Sige, bilisan mo pa. Habulin kita. Sige. Ayan. Maunahan ka din. Okay. Ayan, isa ka pa. Bakal mo. Okay. Madaliin natin kasi ang oras ng customer, alis sila. Kailangan maabutan tayo natin ng 8:30 ng umaga. Okay. Rush na to, rush. Emergency, oh. Ayan. Okay. Ang luwag ng kalsada pag umaga. Pag sumapit na alas 10, okay, rush hour na yan. Okay, kakaliwa tayo. Okay, kumaliwa na tayo. Kumanan pala, sorry. Ayan. Okay, may gasolinahan at pundo muna tayo saglit. Bibili tayo ng pesa. Ayan. Tapos na. Biyahe ulit. Okay, fast forward na lang natin para mabilis at di matagalan pa yung video. Ang luwag ng kalsada. Napakaganda. Ingat lang sa mga lubat-lubat. Okay, ayan. Up. Okay, kaliwa ulit. Okay. Papunta na yan sa elementary school ng Parada. Up. Diretso pa. Okay. Parada na tayo. Then, kaliwa. Okay, kumaliwa na tayo. So, yan, diretso. Habulin natin yan. Close ba na yan? Bilis yan, ha? Malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan. Okay. Ayan. Di magpapahabol. Sige, diretso ka. Okay. After a few minutes, okay, nandito na tayo. Medyo malapit na yan. Kaliwa tayo. Kaliwa. Okay, tumaliwa tayo. Okay. Yan, tumabi kayo. Ayan, kasi rush hour na yung punta namin sa refrigerator. Okay. Eskwela na yan, high school na yan ng Parada. Barangay Parada. High school. Okay. Dito tayo sa high school. Unahan pa kunti. Okay. Ay, lumagpas. Ito tayo. Ayan. Kaliwa. Kaliwa tayo. Ayan. Kaliwa. Okay. Ayan. Diretso pa. Diretso. Okay. Nakadaan tayo ng... Okay. Saan tayo punta? Pumasok tayo sa subdivision. Okay. Mali ang daan. Okay. U-turn. Labas ulit. Kanan. Sige. Yan. Diretso. Okay. Yan. Up. Ayan na. Okay. Kanan. Okay. Kanan. Rough road. Daanan natin rough road. Kasada. Lubak. Yan. Diretso lang. Ayan. Okay. Whole video tayo. Ayan. Nandito na tayo sa bahay ng sa ating destination. Okay. Nandito na tayo sa destination natin. Okay. Baba mo na, pre. Sabi mo muna yung customer. Okay. After a few minutes, okay, nandito na tayo. Ayan na yung ref na sira. Okay. Umaandar pa ba? Ayan, nakasaksak siya. Nakasaksak po yan. So, ngunit, gumagana naman yung fan motor. So, may hangin. Ayan. May hangin siya. So,
Ngayon, kinapkap natin yung gilid, hindi naman siya umiinit. So, ibig sabihin, hindi siya lumalamig. Dapat umiinit yan kasi condenser yan or high pressure. Nandyan. So, punta tayo sa likod ng ref. Kapkapin natin ang compressor kung gumagana ba. Okay? Wait lang. Explain muna natin kay customer. Okay, medyo mahaba-haba ang explanation natin dito. Okay. Hindi makita sa video. Ako lang kasi naghawak ng camera nito. Pero nag-observe tayo niyan. Ayan, maya-maya papakita na natin yan. Okay, makikita na natin yan mamaya-maya. Sa pagkakataong yan ay nagtatanong tayo ni customer. Ayan. Ayan, kikita na tayo. Yan yung condenser na yan. So, since umandar ang compressor, yung condenser na yan or condenser coil na nakababad din sa baunan, yan po yung pag nagdi-defrost, yan ang papunta ang tubig at yan condenser coil na yan din po yung nagpapatuyo. So, kapag tumatagal, dahil yan ay nababasa, natutuyo, so di po maiwasan. So, habang tumatagal ay kinakalawang. Lalo na ang minsan ang nilagay natin ay may timpla na, may malat-alat na, ayan, o sasama po yan sa pag-defrost. Nakababad po yung tubo dyan. Ayan, nagkaroon pa ng leak. Okay. So, ang gagawin yan, tatanggalin natin yung tubo niyan. After a few minutes, okay, palitan natin yung kanyang filter dryer. So, para sa kanyang system reprocess. At yung kanyang condenser coil, papalitan din natin yan. Okay. Wait lang ha, medyo mahaba-haba pa ang proseso nito. Okay. Medyo mahirap palitan dahil napakakiti, napakaiksi lang yung tubo na galing sa body. So, hindi mahinangan ng maayos. So, ang gagawin natin, may isa pa tayong paraan dyan. Okay, yan. Puputulin muna natin ang tubo na condenser coil na nagpapatuyo sa tubig na dinidefrost. Okay. Yan. Tanggalin yan dahil papalitan natin yan. Okay, tanggal na. Oh, may kasama pang plastic. Yan yung condenser niya. Oh, durog na. Oh. May kasamang langis-langis. Okay. Okay, pati plastic tanggalin natin. Ang baunan, tanggalin din natin yan para malinisan. Baunan plastic. Yan po yung sahudan ng tubig kapag nag-defrost. Yan. May laman pag tubig konti. Yan ni ma'am. Okay. Putol ang tubo. So, condenser coil. So, sunod natin gagawin yan ay magbibend tayo ng condenser coil. Ito lang ha. Ay, papalit natin. Ituloy-tuloy lang tayo sa ating yan. Yung basahan na yan, binasa natin ng tubig. Number 1 po natin na pag nagginang tayo ay tabo na may tubig po. Siyempre, apo yan eh. Para in case emergency, buhos na rin. So, yung basahan na yan, binabasa natin tubig para dyan tatama ang apoy at hindi masisira yung iba pang parts. Ayan doon natin pinapasinto habang tanggalin natin yung tubo na iwan sa pinutol natin kanina. Ayan, tanggal na. Nag-apoy siya dahil may pressure pa yung konti. Pero normal lang po yan dahil
R600 ang presyo nito. So, flammable pa yan. Pero hindi naman yan ganun kalakas. Ganyan lang. Apoy niya. Pero kaya patayin din. Tanggalin muna natin yung nagtarang tubo. Ayan. Tanggal na. Nag-aapoy, di ba? Kasi may konting pressure pa yan. Okay. Ganyan lang pagpatayin yan. Pero iwasan ko na mapasukan ng tubig yung tubo na yan. Dahil open na yan. Once na nakapasok ang tubig yan, sira ang compressor mo. Lakyan muna natin yung butas dyan sa discharge. Okay. Yung discharge na papunta sa condenser coil. Okay. After a few minutes, okay. Ayan na, nakapag-produce na tayo ng condenser coil. Ayan. Ang ginagawa natin, binibilog natin para mas madali at hindi tayo mahirapan. Importante niyan, nakalagay sa baonan. Mamaya, ayan. Ayan lang. Okay. Yan, hinang muna. Yung basahan na may tubig. So, natin sentro ang apoy para hindi malusaw yung ibang parts. Okay. Yan. So, ang ginagawa natin dyan ay na may puti, silver flux pa yan. Parang bakal at ang copper ipagdugtong natin para kumapit. Kasi kung wala pong flux ay hindi po didikit ang ating hinang. Tawag niyan welding na ginagamitan ng torch. Yung isa namang classification ng welding ay welding na ginagamit ng welding machine at rod, welding rod. Yan. Sa atin naman ay silver rod. Yan kung makikita mo, bakal yan at sa tanso idudugtong natin. So, lagyan natin ng silver flux para pag hinang, didikit ang tanso at magkadugtong na sila. Ganun lang. Ayan hinang lang. Kapag apoy, tama lang. Hindi masyadong malakas, tama lang. Yung kayang lusawin yung silver rod. Ayan. Yan pag nalusaw na, so, lagyan sa ilalim para solid na solid ang kapit. At huwag masyadong ilapit para hindi magbubuo at hindi malaglag yung nalusaw na rod. Okay. After nun, dito naman tayo sa filter dryer since napakaiksi ang kanyang tubo na nakalawit na galing sa body. After a few minutes, hindi natin napatuloy yan. Ayan. Nilagyan na natin ng access valve ang filter dryer para hindi na tayo maghihinang sa loob. Ayan, nalagyan na natin yan. At ang baonan sa condenser coil, ibinalik na natin. Ayan. Ayan. So, bago na siya. Ang condenser coil. Ayan. So, after nyan, ang isusunod natin gawin ay okay. Pa-pressure natin. Saksak natin sa 220 para ipapalabas natin yung pressure at ang kanyang ayan, palamigin muna konti. Medyo mainit pa. Gamit ang basahan na may tubig. Ayan. Kasi pagkatapos ng hinang, hindi po pwedeng basahin agad. Lulutong po yung tanso niyo. O tubo. Yan, ibibend natin konti. Kasi dinugtungan na lang natin yan. Importante po may ganyan para if in case kung magkarga na kayo, pwede po kayo mag-parging dyan. Lalabas po yung natitirang usok.
Okay, bale makikita niyo dalawa po yung access valve diyan sa filter dryer, isa at isa din dito sa charging valve ng compressor. Okay. Okay, medyo lumamig na siya. So, subukan natin isaksak sa outlet. Lalagyan muna natin ng P2 ang charging valve ng compressor. Tapos, lagyan natin ng manifold gauge. Ayan. After a few minutes, lalagyan na natin ng manifold gauge at naikabit na rin natin ang vacuum. Okay. Ayan. Medyo malapit na po malubat ang ating cellphone. So, cellphone lang po muna ang ginagamit natin. After a few minutes, so ayan. Yan po ay kasalukuyan po ng vacuum at ang kanyang clamp ammeter ay naka-ready na rin. Pagkatapos ng vacuum, ang brand pala nito ay higher. At after a few minutes, ayan. So, ayan, nagpa-vacuum na po tayo. Sarado muna natin yung manifold gauge. Samantalang sira yung handle ng manifold gauge natin, gamitan muna natin ang plies at ayan, connect na natin yung okay, ang freon natin ay R600. Okay, tapos na yung nag-vacuum. So, ngayon, naka-prepare na manifold gauge at saka yung clamp ammeter para control natin ang karga ng freon o refrigerant sa compressor. Okay. Ayan lang ha. Okay, plies lang ang ginagamit natin dahil nabasag na. Bago lang yan, pero bibilis mabasag yung mga plastic na handle yan. Ito tayo nakabili ng pang-replace. Nag-iipon pa. Ayan. So, yan ay tapos na ng vacuum. So, ayan, ikarga na natin. Saksak na natin sa outlet. Lagyan natin na, ayan o, mayroon na siyang 0.9. Tapos, pababa na pababa. Okay. Ang manifold gauge natin ay nagne-negative na. So, ang pagkakarga natin ng freon ay dandahan lang. Since nagne-negative yan, okay. Subukan natin yung parging konti. Okay, lumalabas na yung hangin, tusok. Parging na. Tapos, karga ulit. Okay, karga, sarado. Open sa valve, tapos sarado, saglit lang. Hindi pwedeng bibigla para hindi mahirapan ang compressor. Okay, bukas, sarado. Ayan. Yan lang yung karga ng freon. Hindi pwedeng bibiglain mo. Ayan. Okay. Habang nagkarga tayo, nagmo-monitor din tayo sa clamp ammeter. Okay. Ang rated current lang ng kaya ng compressor nito ay 0.7. Ayan. Rated current ay 0.7. So mga boss, medyo lubat ang ating cellphone at hanggang dito lamang ang ating video at sapagkat ang ating video recorder ay lobat na. Thank you for watching. Pero tapos na din po yun.